Hindi lang case closed kung hindi case solved na yung kaso ni Rhea May Tocmo. Ito ang inanunsyo ni Police Major Angelito Valleser, ang hepe ng Labangon Police Station ngayong Biyernes ng hapon. Matapos nilang sampahan ng kasong murder si Simeon Gabutero kasama yung nakababatang kapatid niya na sinasabing kasama ni Simeon nasakay ng motor habang dala nila yung karton na kung saan nakasilid ang bangkay ni Rhea May Tocmo at itinapon nila. Ang ama ng biktima na si Romeo Tocmo ang complainant dito sa murder charge. Yung nakababatang kapatid ni Simeon na sinasabing 15 years old na menor de edad, nagsumite na rin kasi ng extrajudicial confession at doon na sa kanyang confession inamin niya na kasama siya ni Simeon nung itinapon nila yung bangkay ni Rhea May Tocmo. Pero sinabi rin niya sa confession niya na wala siyang alam kung ano yung laman ng karton na isinakay nila sa motor. Ayon kay Police Major Valleser, isinama nila dito sa murder charge itong nakababatang kapatid ni Simeon. Pero ayon din sa kanya, wala sa mga kamay nila ang magbibigay ng desisyon kung inosente nga ba o guilty itong nakababatang kapatid ni Simeon. Nasa korte na kasi nakasalalay ang desisyon na ito. Sa ngayon, wala sa kustodiya nila itong menor de edad na kapatid ni Simeon. Kasama pa rin niya ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Aarestuhin lang nila itong menor de edad na ito kung maglalabas ang korte ng warrant of arrest para dito sa menor de edad na ito. Pero dahil menor de edad ito, hindi naman siya isasama sa mga kulungan ng mga adults. Malamang dahil menor de edad siya, ilalagay siya sa pangangalaga ng DSWD. Nagsumite rin ng extrajudicial confession ang ina ni Simeon. Pero walang balita kung ano ang nilalaman nitong confession niya. So naniniwala si Police Major Valleser na airtight yung kaso nila laban kay Simeon. Ibig sabihin malakas na malakas yung isinampa nilang kaso laban kay Simeon. Dahil nga sa sinasabi niyang mga matitibay na ebidensya na hawak nila. So ngayong naisampa na nila yung kaso, mag-aantay na lang sila kung kailan ang magiging schedule nito para magkaroon ito ng preliminary investigation. Dito sa preliminary investigation, maglalabas ng resolution ng Cebu City Prosecutor's Office kung may probable cause ba or sapat na dahilan para magkaroon ng trial o paglilitis itong reklamong isinampa laban kay Simeon Gabutero or ibabasura. After ng preliminary investigation, kung ano man yung magiging desisyon ng Prosecutor's Office, dito malalaman kung tuloy na ba ang paglilitis ng kasong ito. Nitong Biyernes ng umaga din, nagkaroon ng arraignment sa kasong isinampang illegal possession of firearms kay Simeon Gabutero. At dito nga sa arraignment na ito, nag-plead ng guilty si Simeon. At dahil dito, hinatulan siya ng korte ng pagkakakulong na 6 months and 1 day dahil sa illegal possession of firearms. So ibang kaso ito dito sa murder case na isinampa sa kanya dahil sa pagkakapaslang kay Rhea May Tocmo. Walang koneksyon yung illegal possession of firearm sa Rhea May Tocmo case. So ngayong case closed at case solved na itong kaso ni Rhea May Tocmo, sana nga ay makamit na ng pamilyang Tocmo ang hustisyang hinihingi nila. Ngayong pumayag na sila na sampahan ng kaso itong si Simeon Gabutero at ang naging complainant nga ay yung mismong ama ng biktima. Ibig sabihin ito, tinatanggap nila at naniniwala sila sa naging resulta ng investigation ng Labangon Police Station. And let's hope that justice will be served soon. And may Rhea May Tocmo rest in peace. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Enjoy your weekend tomorrow and God bless.